Good morning po sa ating lahat. Welcome po tayo sa ating pangalawang araw ng ating prayer and fasting. At sa araw na ito, ang ating prayer request naman ay ang kasiglahan, kalusugan, kalakasan ng ating katawan. You see, it is God's will for us to be healthy. At hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay magkasakit. Hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay maospital at gumastos ng malaki. Lalong hindi kalooban ni Lord na tayo ay mamatay ng maaga. If we die early, a premature death, ay paano ang life purpose na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Of course, si Lord ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin, but it is God's will for us to really live long. At importante ay ang ating kalusugan. Sa pangalawang araw ng ating prayer and fasting, ang ating prayer request kay Lord ay ang bawat isa ay maging masigla, ang bawat isa ay maging malakas, ang bawat isa ay mahaba ang buhay, at ang bawat isa ay gumaling sa anumang sakit o karamdaman natin. Kasama po sa pagtutubos ng Panginoon sa atin, sa ating mga kasalanan, hindi lang ho tayo tinubos ng Panginoon sa kasalanan at kahirapan, tinubos din tayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Nung ang ating Panginoong Jesus ay bago siya ipako sa krus, siya ay pinalo ng ayon sa kautusan ng mga Hudyo 39 times. At yung 39 na hagupit sa kanyang katawan, kung pag-aaralan natin na isa sa mga survey o isa sa mga conclusion o nasabi ng mga doktor na pagsamahin natin lahat ng klase ng sakit at karamdaman sa buong mundo, pwede nating i-classify yan sa 39 general classes of sickness and diseases. Which means to say, hindi yun coincidence. Yun ay niloob ni Lord upang ipakita na lahat ng klase ng sakit ay tinubos na tayo ng Panginoon. Alam niyo, ang pangalan niya sa Old Testament ay Jehovah Rapha, nang ibig sabihin, the Lord, our healer. Ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling sa atin. At bilang Jehovah Rapha, He can heal all our sicknesses. Ang ating sino Moses, nung panahon na kinagat ng ahas yung mga Israelita, nakiusap sila kay Moses na patawarin sila at ilapit sila sa Panginoon dahil marami na ang nakagat ng ahas at namatay. Alam yung ginawa ni Moses, inutusan siya ng Panginoon, kumuha siya ng tanso, pipit-pitin niya yun na kurting ahas at ilalagay niya sa isang mataas na poste at itataas yun at lahat ng titingin doon, pag makagat ng ahas, sila ay gagaling. Alam niyo ba na yung ahas na tanso na nandoon sa poste ay naging simbolo ng medisina ngayon. But the deeper meaning of that is not only medicine, but the Lord, our healer. He is the best and He is the greatest physician. Ano man ang ating karamdaman, ano man ang ating sakit, kung tayo lalapit sa Panginoon at sasampalataya tayo sa Kanyang kapangyarihang magpagaling, ano man ang nararamdaman mo ngayon, the Lord will heal you. Kaya sa araw na ito ng ating pangalawang araw ng prayer and fasting, I declare ang sino man ang nanonood sa inyo, ang sino man ang nakikinig sa inyo ngayon, I declare that the Lord will heal you every part of your body mula ulo hanggang paa, because Jesus is our healer. Isa yan sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Remember, ang sabi niya, he was quoting Isaiah chapter 61 at matatagpuan sa Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is now upon me. At kasama doon, to heal the broken heart, to set the captives free, to heal the sick. Kaya mga kapatid, right now I declare in the name of Jesus that the Lord will touch you, that the Lord will heal you, that the Lord will set you free from all curses of sickness and diseases, because the Lord Jesus Christ, He is our healer. I declare divine health, I declare divine healing, and I declare divine life upon your life. And I am praying na ang bawat isa sa atin magtagumpay sa lahat ng sakit at karamdaman natin. Be healed in the name of Jesus Christ. Our best weapon is our health. Kaya I declare you are healed, you have divine health in Jesus' name. Amen.